Marami ng pagbabagong nagaganap sa ating mundong ginagalawan, mula sa ating pamumuhay, kalikasan, teknolohiya, hanggang sa lagay ng panahon at klima. Ito ang tamang oras upang alamin ang katotohanan tungkol sa mga pagbabagong nangyayari sa kalikasan dahil direkta itong nakakaapekto sa atin. Abnormal ang klima natin ngayon dahil sa tinatawag ng global warming. Mabago-bago. Panahon. Lagay ng panahon. Mainit tsaka basta mainit. Ko alam. Hindi man natin yan, hindi na maintindihan eh. Pabago-bago panahon eh. Natural weather ng bansa natin, tsaka overall nagbabago yon through our environment changes as well. Yung ambience po natin, yung nararamdaman nating init o kaya minsan lamig. Klima ng panahon, yung kalagayan ng panahon, kung ano tayo ngayon, kung maulan, maaraw. Kaya naman nilinaw ni Anthony Joseph Lucero, isang senior weather specialist ng Pag-asa, kung ano talagang ibig sabihin ng klima. Pag pinagsama-sama natin kung ano yung nangyayari sa pang-araw-araw, in a specific time, halimbawa isang buwan, isang taon, 10 taon, ganun, yan po ang klima. Mapatanggal na po yung shade. Ayoko. Kalimitang nalilito ang mga tao sa kaibahan ng klima o climate, sa panahon o weather. Hindi ko po alam. Ang weather, yan po yung kaganapan o yung mga nangyayari sa ating atmosfera in a specific time, in a specific place. So, yung present na nangyayari, ibig sabihin real time yan. Yan ang weather. Halimbawa, ngayon, lumabas ka sa building na ito at titingnan mo kung ano yung nangyayari sa ating kalangitan, yan po ang weather. Dito sa Pilipinas, nakakaranas tayo ng tropical climate na may 4 na uri. Tinutukoy ng Climate Type 1 ang panahon ng tagtuyot na mula Disyembre hanggang Mayo, habang tag-ulan naman mula Hunyo hanggang Nobyembre. Ang Climate Type 2 ay ang kawalan ng tag-araw sa halos buong taon. Dito, bumubuhos ang ulan mula Disyembre hanggang Enero. Ang Climate Type 3 naman ay ang kawalan ng ulan, ngunit dito mula Enero hanggang Marso lang ang tag-araw. Tinutukoy naman ng Climate Type 4 ang pagiging halos maulan sa buong taon at walang maituturing na tag-araw. Ang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga klima, mapapakinabangan ng mga manlalakbay at sa mga gustong umani ng masaganang palay. Ang klima hindi naman permanenteng nangyayari yan. Ibig sabihin, yan din po ay nagbabago. Yan ang mga bagay-bagay na naguhugi sa ating seasonal climate. Yung deviation from the normal. Normal na nangyayari, mas maraming extreme, mas maraming mga bagay na nakaka-apekto dun sa normal na mga pangyayari. Dapat aware tayo kasi maapektuhan ang ating kabuhayan. Kasi kung aware tayo dito sa mga hazards, mga panganib na dulot ng climate-related na hazards na to, ay pwede tayong makapaghanda para mapaghandaan natin para hindi ito masyado makapinsala sa atin. Na imbis na makapinsala, pwedeng magbigay sa atin ng kabutihan. Parang sanayin na natin ang natin kung halimbawa ganito na mangyayari na parati may darating na bagyo. So, prepared tayo. So, compared sa ibang bansa, mas sanay na ang Pilipino sa mga ganitong klase. Maraming weather systems ang nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Marahil ang mga ito'y nakatutulong sa ilan, habang ang iba naman ay tinuturing itong di kanais-nais sa mga bagay. Ating hihimayin kung ano nga ba ang kahulugan ng bawat salitang madalas nating naririnig sa pagtaya ng panahon. Ang Northeast Monsoon o hanging amihan ay hanging nanggagaling sa silangang bahagi ng mundo.
Ito ay pumapasok sa bansa tuwing Oktubre hanggang Mayo. Ito ay taon-taong nangyayari dahil sa axial inclination ng mundo at sa tulong ng solar radiation na siyang nakakaapekto sa temperatura ng karagatan at kalupaan. Dito nararanasan ang katamtaman hanggang sa malamig na temperatura. Ang amihan ay isa lamang sa mga hudyat ng papalapit na Kapaskuhan. Ito ang dahilan kung bakit maaga ang pasok ng Pasko sa bansa. Ang southwest monsoon o hanging habagat ay karaniwang dumadaan sa Timog Asya mula Abril hanggang Oktubre. Ito ay nabubuo dahil sa tulong ng solar radiation na siyang nagbibigay init sa kalupaan at sa karagatang Pasipiko. Dahil dito, tumataas ang hangin at mag-uumpisa ng mabuo ang hanging habagat. Bagamat dulot nito ang malakas na hangin at pag-ulan, dito rin natin nararanasan ang mainit at maalinsangang lagay ng panahon. Sa mga ulat panahon, madalas nating marinig ang terminolohiyang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito ang pagsasalubong ng hangin mula sa mga tropical na bansa. Kapag nagsama ang mga hangin ito sa hilagang silangang hemisphere at timog silangang hemisphere ng mundo, nabubuo ang isang imahinaryong linya paikot dito. Ang pinagsanib puwersa ng mga hangin nagdudulot ng pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa lupa. Lumilikha rin ito ng low pressure area o LPA na dala-dala ang hangin at ulan na kapag lumakas ay maaaring maging isang bagyo. Ang low pressure area o namumuong sama ng panahon ay nagmumula sa Intertropical Convergence Zone na matatagpuan sa bandang equator ng mundo. Tumatakbo ito pa counterclockwise sa Northern Hemisphere at clockwise naman sa Southern Hemisphere. Ang low pressure area ay nabubuo sa dagat at madalas nanggagaling sa Pacific Ocean, ang pinakamalaking anyong tubig sa mundo. Subalit, ang low pressure area ay maaaring lumihis sa inaasahang landas dahil sa epekto ng ridge ng high pressure area. Ang tropical cyclone ay mapinsalang hagupit ng kalikasan. Kadalasan itong sanhi ng mud flow, landslide at flash flood. Taon-taon tinatayang 20 bagyo ang dumaraan sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, ang rehiyon ng Mindanao ang pinakabihirang binibisita ng bagyo sa buong bansa. Samantalang suki na sa mga tropical cyclone ang mga probinsyang Samar, Leyte, Isabela, Cagayan, Quezon, Aurora at Bicol. Ayon sa World Meteorological Organization, may 3 klasifikasyon ng tropical cyclone o bagyo. Ang pinakamahinang uri ng bagyo ay ang tropical depression. Ang posibleng pinakamalakas na hangin nito ay umaabot ng 63 km/h. Isa pang uri ng bagyo ang tropical storm na nagdadala ng hangin mula 64 hanggang 117 km/h. Habang ang typhoon naman ay ang pinakamalakas na uri ng bagyo. Ang hangin nito ay pumapalo higit sa 117 km/h. Ang bawat klasifikasyon ng bagyo ay isa na mismong hudyat kung ano ang aasahan lakas nito. Ngunit ating tandaan na hangin ang sinusukat sa pagsuri ng bagyo at hindi ang sukat ng posibleng ulan. Cold front po ay isa siyang weather system na nabubuo dahil sa pagsalubong ng mainit at malamig na hangin. Yung malamig na hangin galing sa temperate zone at sinasalubong naman siya ng mainit-init na hangin. Siyempre, ang mainit na hangin ay mas magaan kaysa sa malamig. So, tataas yung mainit na hangin. But because mainit siya, it can accumulate so much amount of moisture, kung kaya it can trigger development of clouds, thunderstorm clouds and others. Nariyan din ang tinatawag na Fujiwara effect. Ang Fujiwara effect ay interaction siya ng 2 bagyo. Halos magkaparehas ang maximum sustained wind ng bagyo. So pagka nag-interact ang 2 bagyo, it's either nahilahin yung isa nung isa
kung sino ang nagpe-prevail sa kanila. And then it will cause deviation from the normal track ng bagyo. So pagka mag-deviate na siya, it's either na babalik siya, iikot siya, or hihilahin na siya palayo noong isang bagyo na dumadaan. Kaakibat ng araw ng tropical cyclone o bagyo ang tinatawag na thunderstorm na pinagmumulan ng isang klase ng ulap. Ang isang thunderstorm ay isang cumulonimbus cloud at kung ito'y patuloy sa paglaki, nagiging peligroso na ito dahil hindi na lamang ito nagdudulot ng malakas na ulan, kundi pati malalakas na hangin. Bukod sa madidilim na mga ulap at malalakas na hangin, may iba pang mga kakambal na peligro ang thunderstorm. Hindi pa maaaring ituring na thunderstorm ang isang cumulonimbus cloud hanggat wala pa itong associated hazards tulad ng lightning, thunder, ng tornado at ng hail. Tuwing panahon ng tag-ulan, madalas rin nating marinig ang katagang mata ng bagyo. Inaakala ng marami na dito nararamdaman ang pinakamalakas na hagupit ng bagyo, pero ayon sa Pag-asa, kabaliktaran raw ito ng katotohanan. Sa katunayan, sa gilid daw ng mata ng bagyo mararanasan ang bagsik ng hangin. Ito'y dahil sa tinatawag na eye wall replacement. Sa eye wall replacement, umiikot ang pinakamalalakas na hangin dala ng isang bagyo. Halos walang naitatalang pinsalang dulot ang hail sa ating mga ari-arian, maliban na lamang sa ating mga pananim. Malaki siya pagkapanggaling sa taas, kaya lang because we are in the tropics, mas mabilis siyang malusaw habang bumabagsak sa baba kasi the temperature increases as it approaches the ground surface. There are instances na kung mataas yung lugar, kagaya ng Baguio, mas malaki pa yung yelo, hindi na lubusang nalusaw. Nakapulot sila ng mga 2 10 peso coins ang size. So, pag bumagsak siya, kahit maliliit, yung ating mga halamang gulay, posibleng ma-damage na siya. Kaya lang dahil nasa tropics nga tayo, mapupulot natin na yelo, kakapurit lang, maliliit lang. Unlike in other countries, lalo na sa US, ang pag-ulan ng yelo doon malalaki talaga. So it's a disaster for them. Dala ng kakulangan sa edukasyon at pagkain, noon ay pinaniniwala ang nakakapagpalakas ng resistensya ang pagkain ng yelo mula sa langit. Yun ang danger doon kasi lalo na ngayon kasi polluted na ang air natin, di ba? So hindi na siya safe kainin. Actually, baka pwedeng mag-cause pa siya ng illness sa ating katawan. Ang tornado ang pinakamapinsalang weather system dulot ng thunderstorm. Ito ay maaaring maranasan anumang oras. Hazard siya emanating from a thunderstorm cell. Kung ang lakas ng hangin sa loob ng thunderstorm ay umabot ng 500 kilometers per hour, ang tornado ay hangin din na 500 kilometers galing doon sa base ng cloud. Because of differences in temperature doon sa base ng cloud, ang hangin ay nagsasalubong. So, bali parang nirorolyo niya yung system. Na nagro-roll lang yan horizontally. But because of the imbalanced temperature at the base and at the higher level, so it orients itself vertically. Ang Mindanao ang may pinakamataas na tala ng pamiminsala ng tornado sa bansa. Since umiikot na yung hangin previously na habang siya ay naka-horizontal position, iikot pa rin siya kasi weather system na siya eh. Pag ikot niya, bababa siya papunta sa lupa. Sa isang maliit na
diameter ng system, it creates vacuum at the center. So bali, parang yung higanting vacuum cleaner siya, no? Pag nadaanan ka, hihigupin ka lang naman pataas. Bago natin siya mamalayan, nandyan na siya kasi makikita na lang natin siya kung may mga dust particles ng kasama. Ang storm surge ay maaaring epekto ng matinding hangin, malakas sa pag-ulan, tidal effect o kaya naman ay dahil sa hugis ng coastline at seabed slope. Yung malakas na hangin na dala ng bagyo, tinutulak niya yung dagat papunta doon sa dalampasigan. So yung mga mabababang lugar doon sa dalampasigan, mga coastal community, tataas bali yung tubig doon. Plus, gugulong din yung mataas na alon doon sa dagat na yon. Ang danger nun, hindi lang flooded yung area, kundi pwedeng magiba yung bahay because of the waves, big waves na rumaraga sa kanila. Ang El Niño o tagtuyot ay isang matinding pagbabago sa panahon, bunga ng interaksyon ng atmosfera at ng karagatan. Naiiba-iba ang galaw ng tubig sa karagatang Pasipiko, ang pinakamalaking anyong tubig sa planeta dahil sa pagkakaiba ng mga temperatura sa iba't ibang mga lugar. Dahil dito, nagkakaroon ng El Niño, ang karaniwang sanhi ng pagkatuyo ng mga halaman at pananim na siya namang dahilan ng mababang produksyon o ani ng mga magsasaka. Ang El Niño ay isang weather-related hazard na nangyayari sa buong mundo at ito'y maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 taon. Ito ay kadalasang nagsisimula tuwing Disyembre hanggang Pebrero. Taong 1997 hanggang 1998 nang nagkaroon ng pinakamatinding El Niño sa bansa. Ito ay nakaapekto sa 16 na rehiyon ng Pilipinas at halos 8.46 billion na mga ari-arian ang nawala dulot ng labis na tagtuyot. Ang epekto ng El Niño sa Pilipinas ay drought o labis na tagtuyot, kakulangan sa supply ng pagkain at tubig, at higit sa lahat naaapektuhan din ng labis ang ating mga kalusugan. Ang La Niña ay salitang Kastila na ang ibig sabihin ay little girl. Isa tong paraan ng mga scientists para ipakita na kabaliktaran nito ng tagtuyot o El Niño na ang ibig sabihin naman ay little boy. Ang La Niña ay nabubuo sa gitna at silangang bahagi ng Equatorial Pacific. Nangyayari ito dahil sa malamig na temperatura na nabubuo sa ibabaw ng karagatan. Tumatagal ang La Niña ng 6 hanggang 9 na buwan. Dulot nito ang mas matinding pag-ulan at mas malalakas na bagyo na karaniwang nagiging sanhi ng pagbaha, na siya namang dahilan ng pagkasira ng mga pananim sa sakahan. Ang La Niña, isang mahalagang kaganapan na nakakaapekto sa sangkatauhan. Tuwing panahon ng La Niña, nakakaranas tayo ng normal o di kaya'y matinding pag-ulan. Maaari itong magdulot ng mga tropical cyclones at mga pagbabago sa dalas at dami ng pag-ulan na maaaring makatulong o makasama sa ating pamumuhay. Kung ang El Niño ay warming, ang La Niña naman ay cooling. At saka, kung humina ang hangin sa El Niño, ang La Niña naman malakas ang trade winds natin. Lalo niya tinutulak ngayon ang init banda sa Philippines. So kung mainit na, nagkikreate ngayon ng mga ulap, ulan. Yan ang bibigay sa atin malalakas na ulan. At isang characteristics ng La Niña din ay mas marami ang ating bagyo. Ang ating klima ay maituturing nating kayamanan. Ito ay napakalaking bahagi ng mundong ating ginagalawan. Gamitin natin ang ating kaalaman upang mapangalagaan ang ating kalikasan at kinabukasan.